Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya. Alam niya kung ano yung mga hindi dapat na ilagay. Subalit hindi niya binito yon, hindi niya dinisapprove. Meron lang siyang binito, kakapiranggot. Hindi siya maaari na tumakas sa accountability. Nung sinabi niya na mahiya naman kayo, kailangan, dapat ang sabi niya, mahiya naman tayo kasi kasama ka doon. Now, hindi ko maintindihan itong mga abogado ng presidente. Bakit hindi siya sinasabihan? Nagmumukha tuloy siyang walang alam. Kasi pag sinabi mong, tapos na, maliligayang araw nyo, Mr. President, baka pati yung iyo, kasama ka doon. Baka tapos na rin ang maliligayang araw mo. Unang-una, hindi ko malaman kung ako'y maaawa sa kanya o maaambyo sa kanya. Because it appears from his statement that he is oblivious of the fact that whether he likes it or not, he is accountable sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Dahil sa aking pinaliwanag na noon na siya ang gumawa ng budget, sa ilalim ng Department of Budget and Management, alam niya lahat ang mga allocation, lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat ng sangay. At bago niya yon ay ibinigay sa Kongreso, alam niya. Kaya yung mga kalyado niya sa Kongreso, nung pinakialaman ang budget, naglagay ng mga dagdag doon, mga insertions, at bumalik sa kanya o kumpirmahan niya yung naaprobahan para maging batas, alam niya kung ano yung mga hindi dapat na ilagay. Subalit, hindi niya binito yon, hindi niya dinisapprove. Meron lang siyang binito, kakapiranggot. Kaya sinasabi natin na hindi siya maaari na tumakas sa accountability. Kaya nga hindi ba pinunak siya, nung sinabi niya na mahiya naman kayo, kailangan, dapat ang sabi niya mahiya naman tayo kasi kasama ka doon. Now, ipagpalagay na natin na hindi siya kasama, hindi siya complicit. Sabihin na natin na ignorante siya. Sabihin na natin na naisahan siya. Because either of gross negligence or talagang hindi siya marunong tumingin ng mga nanloloko sa kanya. Pagpalagay na natin. Ngayon yung mga salita niya na tapos na ang maliligayang araw nyo, by Christmas, kulong na kayo. Talagang wala siyang kaalam-alam sa judicial process. But of course, I can understand he's not a lawyer, hindi naman siya abogado. Pero hindi po gadali yun kung susundin mo yung due process clause of the Constitution. Hindi aabot ng Christmas siya at lalampas pa. Baka panibago pang Christmas. Kasi yung mga abogado niyan, gagawa at gagawa ng paraan para tumagal ang paglilitis. At kahit na nga hindi gumawa ng paraan, talagang matagal niya kasi magpapile ka. Sa preliminary investigation lang, abutin ka na lang siyam-siyam. Kasi pag-file mo, ang gagawin ng ombudsman or DOJ, kailangan yung nasasakdal, bibigyan mo ng kopya, pasasagutin mo. At yun namang nagdemanda, sasagot dun sa sagot ng dinimanda. Pagkatapos pag-aaralan, i-resolve. Kung may probable cause, isasampa. Pagsampa, pag-aaralan pa ng judge. Kung tama ang findings ng nag-iimbestigang piskal o ombudsman. Sapagkat sa ilalim ng saligang batas, kailangan personally examined by the judge before issuing a warrant for the arrest. At pagkatapos yan, magkakaroon pa ng arraignment. Pagkatapos ng arraignment, magkakaroon pa ng pre-trial. After that, magsisimula pa lang. Wala pang, palagay ko Disyembre, baka wala pa kayong na-file kung susundin nyo yung proseso. Correct. Kaya itong mga, hindi ko maintindihan itong mga abogado ng presidente, bakit hindi siya binibrief, hindi siya sinasabihan. Nagmumukha tuloy siyang walang alam.
Dapat presidente ka. Yung mga abogado mo, kahit na wala na si Chief Presidential Legal Counsel, Johnny Ponce Enrile, dahil pumanaw na, marami pang abogado doon. Bakit hindi nyo tinuturuan si presidente? Ang tihira talaga naman kayo. Kaya hindi ko malaman tuloy po na maaawa ako dito o maa-amuse ako dito. Kasi pag sinabi mong tapos na maliligayang araw nyo, Mr. President, baka pati yung iyo kasama ka doon. Baka tapos na rin ang maliligayang araw mo. Gaya sinabi ng matalik mong kaibigan, pag wala kang ginawa, wala ka na dyan sa Malacanang by December. Tandaan nyo, itong 16, 17, 18, napakabigat na malakihang rally ng kapayapaan at katarungan na humihingi ng katarungan itong mga rallyista. Milyon-milyon po ito, hindi ito ordinaryo. Iglesia ni Cristo, nandyan yung Jesus is Lord, nandyan yung KOJC, nandyan yung kay Mike Velarde, nandyan yung business groups, nandyan ang grupo ng iba't ibang mga Duterte groups, nandyan din ang mga ordinaryong mamamayan. Marami, 3 araw pa, wala pang uwian yan. O biro niya yan, delikado talaga kayo. Kaya baka yung maliligayang araw nyo ng Pasko, hindi na kayo mabot ng Pasko. Kaya nga hindi ba sinasabi ko, meron kang kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas. Kung gusto mo talagang makulong yan, magdeklara ka ng revolusyonaryong gobyerno. Sapagkat sa ilalim ng saligang batas, ang trabaho ng presidente ay pangalagaan mo, bigyan mo ng proteksyon ang sambayanang Pilipino. Sa pangkasalukuyang alakaran, talagang meron kang batayan na magdeklara. Kaya lang, hindi lang ka basta magdideklara ng revolusyonaryong gobyerno. Gagawin mo nga yan para maipakulong mo ka agad karaka-raka nang wala munang due process. Kulong muna bago mo litisin. Madali na yung paglitis Pero yung pagkulong, mahihirapan ka dyan. Dahil may proseso pa. Kaya pag nagdeklara ka ng revolusyonaryong gobyerno, unang-unang gagawin mo, yung Kongreso, sirain mo. Sibakin mo. I-abolish mo muna. Yan. Pangalawa, ipakulong mo lahat. Yung mga alam mong dapat na ipakulong. Kung ang anak mo kasama dyan, sama mo, wala ka talagang magagawa dyan para paniwalaan ka ng taong bayan. Pangatlo, kailangan ibalik mo si Presidente Duterte dito kasi illegal ang ginawa mo nung ito ay arestuhin mo. Sapagkat ito'y taliwas sa paulit-ulit mong sinasabing walang jurisdiction ang ICC, pero ikaw ang nanguna upang arestuhin, idetini, at kidnapin, itapon sa dahig. So, yan ang kailangan mong gawin para mangyari yung sinasabi mo na tapos na yung maliligayang araw nila. Pag hindi mo po ginawa yan, Mr. President, palagay ko, pati ikaw, tapos na rin ang maliligayang araw mo. Babalikan natin, Attorney Sal, naalala natin yung commercial ni former President na sinabi niya sa mga drug lord, ito na ang inyong huling Merry Christmas. Baka yun yung ginagaya, Attorney. Kaso lang mali. Yun, magandang sabihin yun, ang kaibahan, si Presidente Duterte, ginawa niya. At talagang wala ng Christmas. That's right. Pero ito, wala Hindi siya kasing tapang, hindi natatakot sa kanya Nilalaro nga lang siya, pero napalusutan ka ng trillion-trillion na insertion. So yan ang kaibahan. Yan, maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, kabilang si Saldico sa listahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasalukuyang sinusuri kaugnay ng flood control projects na posibleng humantong sa paghaharap sa korte. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Secmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Secmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Secmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin.
Lahat po ng insertion na punta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba?